Okay, for today's video naman, ang gagawin naman natin, yung isa pang pwedeng ma-exam nyo sa assessment sa Bookkeeping NC3. Sabi ko nga dati, nung una kong video, dalawa yon, pwede siyang corporation merchandise or partnership service. So dito sa video ito naman yung partnership. So, sabi ko nga, laging unang-una yung gagawin, babasahin nyo muna yung problem. Itong pinaka-unang page. So nakalagay dito, Alex Romulo and Chris Mendoza started a partnership business with the name A&K Reviewing Center with initial capital contribution of 300,000 and will share equally the income or losses of the said business. A&K Reviewing Center is non-VAT registered business which offers reviewing services for national and local examination administered by the government that's located at Isabang, Tayabas City, Quezon. So ito yung charge of account. Then ito yung mga direction. They use following journal, general journal, closing entry, revenue, cash receipt, cash disbursement. Depreciation of office equipment is 5% per annum. Percentage tax implement 3% basis. Supplies purchase and recorded using expense method. So, mas madali itong partnership kasi mas kakaunti ang journal. Wala tong receiving report. Saka wala din tong purchase journal. So, ito yon. So, magsimula ulit tayo sa siya po natin gagawin para kayo malito. Unahin na natin yung paglilipat ulit. Ayan. So, ililipat natin ito, cash, accounts receivable, sa kanyang ledger. So, tatlo lang yung cash niya at tatlo yung debit niya. Cash lang, accounts receivable, sa office equipment. So, lipat na natin siya sa ledger. So, debit. Ayan. So, February 1. Feb 1. Feb 1. Ano to? Beginning balance. Ayan. So, copy ko na lang to. Wala pala to. Okay. So, magkano? 90,000 tapos 180. Accounts receivable niya is 90. Then, equipment niya ay 180. Next, yung credit niya, 87. Accumulated depreciation, 87. Withholding tax percentage, 900. Expanded, 750. 900, saka 750. Ayan. Beginning balance, February 1. Ano pa? SSC pag-ibig contribution, payable. Ito.
Ay, mali. Then, utilities payable. Then, capital. $3,360.50. So, same lang naman siya dito. Parehas lang siya. Okay. So, nalipat na natin lahat ang beginning balance mula sa kanyang post-closing trial balance ng nakaraang taon o nakaraang buwan, which is January. So, gagawin na natin yung cash disbursement journal. Ayan. So, punta tayo sa source document. Magkahiwalay siya. Isang cheque. Then, yung resibo. So, dito, si Avenue Bookstore daw, 28. Hanapin na si Avenue Bookstore. Ito. So, magkasama si cheque. Para mas malinaw, kakating ko to. Sa inyo dapat, magka-stapler. So, isasama ko dito. So, ito ang magkasama. Saka, yung resibong pinagbayaran natin. Ay. Pinapasama lahat. Hanapin yung bookstore, 2,500, 3,000 yung VAT. Yan. So, magkapatong yan. Ayan. 2,500 yung office equipment, yung VAT, 300. So, pagdating nyo dito sa cash disbursement journal, so, ang date niya ay February 4. So, February 4. So, check voucher. Ayan. At check number pala to. Ayan. So, check voucher, kasama din yun. Lagi siyang, yung check, lagi siyang may kasamang check voucher. So, hanapin natin sa check voucher. Ayan, si Avenue Bookstore. So, tatlo lagi. Ayan. Basta itong tatlo magkakasama. Itong tatlo. Yan. Yan ang tatlo magkakasama. Yan ang dapat mga naka-stapler. So, check voucher number. San? Ayun, 501. So, dito, pwede na lagyan natin dito ay supplies. Office supplies. Dito nga lang sa sa partnership, nandito na yung mga nasa column na. Yung pwede mong lagyan, di mo na kailangan masyado mag-sundry. So, meron na ditong supplies expense. Di ba sabi nga daw, office supplies ay
Supplies purchase are recorded using expense method. Kaya ine-expense na natin siya dito. So dito siya, 2.5. Then yung input bat niya, 300. Ito, input bat yan. Kasi papasok sa atin. Pag tayo ang bumili, input bat. Tapos na, then cash. Magkano lahat? 2.8. Ayan, next. Sino to? Resyo Department Store. Bumili daw tayo ng office equipment. So, hanapin natin ayan, si voucher. Resyo Department Store. Then, resibo galing kay Resyo. Ito, Resyo Department Store. So, 25,000 yung office equipment, then 3,000 yung input bat. Sara natin yan. Yan ang magkakasama tatlo. So, 25,000. So, wala. So, office equipment. So, on date, February 6. 502 31 1 2 3 4 2. So wala sa dito office equipment na paglalagyan expanded input supplies. So pero dito natin ilagay sa sundry office equipment. So 25,000. Then yung input bat niya is 3,000. So dito 28,000. Yan. Anong ano ng office equipment? 120. Lagyan natin. Next. February 6. So check February 6, 7, 5. So hanapin natin si check voucher. Ito. Nagbayad siya ng rent kay AGR Realty. So hanapin natin yung resibo ni Realty. Ayun. So dito nakalagay, ang rent niya ay 8,250. Ito may naka-negative siya o naka-credit na withholding tax. Kaya 7,500 lang yung binayaran niya. Ayun. So para siya i-encode. Sisirat na iwanan. So si Rent Express 8,250. Meron ba dito? Wala. So dito na lang. Rent. Basta wala kayong makita sa column sa sundry. Expense. 8,250. Then, withholding tax. Magkano daw? 750.
So, ano siya, parenthesis, o sabihin, nakaganto rin dito. Kasi naka-credit dapat. So, dapat ito ay 750 rin. Ayan. Kaya siya ay 7.5 na yung binayaran niya. So, parang same na to ng 6 din. O, 3, 31,0003. Ayan. So, rent expense. Ayun, 530. Next. Tama ba? 6? 6 tama, 6. Kanina ay 6 din. Tapos 4. Next. Ay, mali. Insert page pala. Next, punta tayo sa cheque. BAR. 1,650. Hanapin natin si check voucher. BIR. Sa inyo naman dapat, naka-stapler na siya. BIR. Ito. Ayan, ito. BTR, BIR. Ayan. 1,650. Hindi, check voucher pala muna. Ayun. So, nakalagay dito ay 900 compensation withholding tax, 750 expanded. So, lagyan na natin 900, 750, ang expanded. 900 compensation pala. 750 pala expanded. Tama pala dito. Balikan nga natin yung kanina. Parang mali ako. Expanded 750. Okay, expanded pala to. Expanded withholding tax. Sabi na mali. Expanded withholding tax. Dito pala yung kanina. Ito kasi withholding tax lang. Ayan. 1,650. So, pwede mo lagay dito yung BIR na lang. BIR. Anong date niya? 11. So, hanapin muna natin yung pinagbayaran. Baka natin malimutan. Sana yan? So, ito yon 1,650. So, ito magkakasama. 11, 504, D1, 1, 2, 3, 4. Okay. Next. Check it ulit. Social Security System for 850. Sulat natin dito.
for 850. Then check voucher, SSS, para magkatabi lang yon. Ayan, SSS, for 850. Then yung check voucher no, nasaan na siya? Ayan. So dito nakalagay, employee shares for 850. So magkasama lang naman yan. Same lang, same lang yan. Wala dadala. Okay. For 850. SSS, Pag-ibig, gayon. Payable. For 850. 11, 505, 31, 1, 2, 3, 4, 5. Next, PLDT. Dito PLDT. So ito magkakasama. Check voucher. And internet connection. 1 to 250. Then, si check voucher tapos na. Pinagbayaran natin. Ito, niyan. Yan ay bill lang. Ito. Ayan. Visa receipt. 1 to 250. 1, 2, 2, 5. Ano ba? Kano nga ba? Aha. Ayun pala, 1, 2, 2, 5 na tama. 1, 2, 2, 5 pala. Okay. 11 ulit. 505, 31, 1, 2, 3, 4, 6. Si SSS. PH, Pag-ibig. Payables. Payable. Okay, si file DT dito, supply, wala. So, pwede natin ilagay dito ay utilities, payable. So, sandali lang natin to. 1, 2, 2, 5. Kasi wala dito sa column. So, hanapin natin yung kanyang 510. Next, ito si kuryente. 7854. Si voucher. Ayan. Then, after ni voucher, sa pinagbayaran natin. Sabi natin, resibo. Ay, resibo. February 4. Ba nawala?
DOMS, ABC, wala. Internet bill. Bill to eh. So nawala yung pinagbayaran niya. Ayun na. Pero dapat meron yun. Hindi ko alam ba't hindi ko na ilagay. Meron dapat yung pinagbayaran niya, pinagbayaran or payment slip galing sa bangko. So okay lang naman, lagyan natin yung 7854. 7854. 7854, okay. Wala ba dito? Wala. So dito lang natin ilagay yan. 7854. Utilities payable. Utilities payable. 11 507 31 1 2 3 4 7. Next natin kaunti na. Cash 1830. So ano kaya to? So hanapin natin si check voucher niya. Sana pala to, payroll net. Sweldo. So meron pa tong attachment. Hanapin natin. Ayun. February 15 to February 15 ito. Next natin. Yan. Ito magkakasama. So sabi daw ang gross daw ay 94. So lagyan natin dito 94. Salary expense 19.4. Then 300 daw pag ibig PhilHealth. Pagsamahin na natin, same lang naman siya. 1,050. Ayan. 1,050. Yan. So, lilas natin siya dito. Kalagyan natin para mas malinaw. Ayan. 19.4 minus 1,050. 18,350. 18,350. Tingnan natin ulit. Balikan natin yung check kung magkano man laman. Ayan, 18,350. 18,350. So, parehas. 18,350. So, dito, 15, 508, 31, 31, 1, 2, 3, 4, 8. So, dito ay pwede ng payroll. Ilagay natin. Kasi meron naman dito sa salaries expense. Okay, next. February 28. Cash. Okay, ang gagawin lang natin lagi ay tuwing ay yung last February lang. Ito lang hanggang kay Chris Mendoza. Dito, cash March 11. So hindi pa natin to gagawin. Kasi ito sa na ulit ito sa adjustment entry. So ito ulit muna sa sweldo ulit ito. So kasama nyo na si check voucher. Ayan.
Mali. Control X pala. Ayan. Si check voucher. Ito. 1. Ayun na nga. Ayaw. Ayaw niya. Dapat buo talaga. Ay. Ba yan? Yun. Okay. Ay, doon ko nilagay. Tabunan. Yan na. Oh, 19,400. So dito, 19,400. Same lang. Pero, SSS niya is 950. Ay, 950 nga. SSS niya ay 950 dito. Then 900 yung tax. Yan. Kaya, 1750 na lang. 17,550. Ayan. Excuse me. Ayan. Sama na siya dyan. Okay. So ito ay 28,509. 31, 1, 2, 3, 4, 9 payroll. Next 2, last 2. Okay, si Alex Romulo. So si Alex Romulo ay yan. Check voucher. Withdrawal. So nag-withdraw siya ng pansarili niya. Walang ibang attachment yan. So dito, 28, 510, 31, 1, 2, 3, 4. A Romulo drawings. Drawing. A Romulo drawing. So wala, sa saan din natin ilagay? 5,000. So tingnan natin yung pang ano niya. Romulo drawings 306. 306. So dito 5,000.
Okay. Next is si 511, 31, 1, 2, 3, 11. So ito is si K. Mendoza. Drawings. Same lang siya, 5,000. Okay. Pero iba yung kanyang 307. Yan, 307 nga. 307. 5,000. Kasi na rin natin siya. So may namatitira lang diyang isa. Kasi March 11 siya. Sa adjustment natin siya gagawin. So, X na natin to. Then, sa check voucher. Ayan. Okay lang yun. Basta mahalaga, alam niyo yung pagkakahiwa-hiwalay. So, tapos na tayo. Ngayon, ito na. Gagawin na natin. I-add na natin siya. So, dapat itong cash, ayan, ay same ditong lahat ng debit. So, isa-isay na natin. 28 plus 28,000 plus 75 plus 1,650 plus 4,850 plus 1,225 plus 7,854 plus 18,350 plus 17,550 plus 10,000. So 999,779. 999,779. Okay. So ito, negative 0, naka-parenthesis, 300. So supplies parang may mali dito. Dito to. Mali ako. 3,000 dito. Input bot. So magiging 33. So wala to dito. Supplies expense. Baba lang natin to. 5. Doon 0. Build holding tax. May naka-parenthesis. Oops. Tapos dito. 4,850 minus 1,050 minus 950. 2,850. 2,850. So ito, 19 plus 19, 38,800. Then dito, 25,000 plus 8,250 plus 1,225 plus 7,854 plus 10,000. 52,329. 52,329. Ayan na. So i-add na natin itong lahat ng credit. Dapat same siya dito sa lahat ng debit dapat same siya sa credit. So 52,329 plus 38,800 plus 2,850 plus 25 plus 3,300. Ayan. Dapat siya ay pareha. So ibig sabihin ay balance tayo. So tama yung ating cash disbursement journal. So hanggang dito na lang ulit. Antayin nyo yung mga susunod nating video para sa continuation ng ating partnership service.